Good morning, grade 12. So now we're going to talk about our lesson number 4, was tong pagsulat ng formal na liham. So let's read ano nga ba ang formal na liham. So when we say formal na liham, sabi dyan, ito ay isang uri ng sulat na gumagamit ng magalang, malinaw at objektibong pananalita. Sinusunod nito ang tiyak na ayos at estruktura para maging professional at madaling maunawaan. So then therefore, may susundin tayong format. Again, ang purpose is para maging professional at madali nating maunawaan or madaling maunawaan ng receiver yung message mo. Coming from the word itself, formal, it's supposed to be purposeful, no? And this should be studied or dapat siyang pinag-uusapan para at least we know how to write proper one. Yung formal, decente, kaaya-aya, presentable. No, hindi nakakainis basahin. Lalo na kung ito ay susumite sa mga formal, no, na institusyon or formal na purpose para sa isang tao. Kaya naman natin pag-usapan ng 7 bahagi ng formal na liham. So ano nga ba yung unang bahagi ng formal na liham? Una na dyan ay ang pamuhatan or heading, kung saan matatagpuan sa itaas na kanang bahagi ng liham na naglalaman ng buong tirahan ng sumulat kung sino man yung sender, petsa kung kailan sinulat ni sender, na naglalayong ipakita kung saan at kailan isinulat ang liham, mahalaga bilang opisyal na tala para may reference din yung receiver. Kanino ba galing yung letter or saan bang lugar niya ibabalik yung letter in case na may katanungan siya or meron na siyang response dun sa sulatin. Now, here is the example. Sabi ka ng bahagi. So, upper right corner kung saan nakatala ang address ng pinanggalingan ng sulat at kung kailan sinulat. Next, number 2 ay ang patunguhan. Inside address, matatagpuan sa kaliwang bahagi, kasunod ng pamuhatan. Ito ay naglalaman ng buong pangalan ng tatanggap, tungkulin o posisyon niya, pangalan ng institusyon o kumpanya, kung meron man, address kung saan dadalhin yung letter. So, layunin nito na tukuyin kung kanino opisyal na ipapadala ang liham at kung saan ito ipapadala. So, narito ang example natin. Ayan, so nakalagay dyan, Juan de la Cruz, kung sino yung pagdadalhan, ang posisyon niya, which is punong guro, or posisyon niya sa trabaho, kung ano man ang trabaho niya. Next, kung saan siya nagtatrabaho, and kung saan address ipapadala, of course. Usually, dahil ang intention natin is sumulat sa isang punong guro, according sa example natin, i-indicate talaga natin yung posisyon niya and kung saan yung school and school address. Pero kung hindi naman siya isang opisyal or kaibigan lamang, pwede na ang pangalan, then address ng kaibigan. Next, number 3 is bating panimala or salutation, kasunod ng patunguhan. Na karaniwang ginagamit is yung mga mahal na ginoo ginang, kagalang-galang na ginang, ginoo, binibini, no? Na layunin ay magpakita ng paggalang at formalidad sa kausap na yun yung pinaka-intro mo, no? Hindi pwedeng nais ko pong hingiin ang inyong formal na opinion patungkol sa aming ganito, ganyan. Nang walang intro-intro, no? So, what do I mean by that? Hindi po tayo pwedeng pumunta agad or after ng patunguhan, dumirekta agad tayo sa ating layunin. Again, we are writing formal letter. Just like in reality or face-to-face, basic ethic na kapag may kakausapin ka, you should greet him or her first bago mo sabihin yung concern mo. Out of respect, no?
Ulitin ko mga anak, batiin muna bago po dumirekta sa layunin. Okay po? Which I believe everyone should practice. Basic ethic yun. Na face-to-face man or in a letter, you should greet someone first before going through to your concern. Okay? Even in a messenger, of course, we have to greet someone first. No? Online platform man yan. Greetings muna. Then, introduce yourself. Then, saka ka tumungo sa layunin ng message mo. So, here is our example. Mahal na Ginoong de la Cruz. Okay. Or, ginagalang na Ginoong de la Cruz. Bala kayo kung ano yung tingin nyo mas appropriate. And doon na nagtatapos ang ating discussion. Like and follow for more Continue natin on the next video. Part 2 ng ating talakayan patungkol sa formal na liham. Okay? Paki-comment ang inyong surname and section, acknowledgement, at least, para aware ako sino ang mga nakapanood na. Make sure when you comment your surname and section, naunawaan mo talaga siya. Ha? That's it. Thank you. See you sa part 2.